Isang nakakagulat na revelasyon ang binitawan ni Senadora Amy Marcos kaugnay ng umano'y pagbabanta sa buhay ni Vice Presidente Sara Duterte. Sa isang panayam direktang itinuro ni Sen Amy ang kanyang kapatid na si Pangulong Kuting Jr. bilang utak ng naturang plano. Ayon sa Senadora, may mga ebidensyang nagpapakita ng koneksyon ng Pangulo sa mga planong banta laban kay VP Sara. Hindi natin maaaring hayaan ang ganitong uri ng kalakaran sa pamahalaan. Ani ni Sen Amy na nagdulot pa ng mas malalim na pagkakahati sa administrasyon. Samantala, nagkakaisa ang taong bayan sa panawagan para sa pagbibitiw sa pwesto ni na PNP Chief Jen Marbil at Pangulong Kuting Jr. Ayon sa mga nagpoprotesta, ang kapalpakan sa paghawak ng seguridad sa bansa at ang tila pagkakaugnay ni Jen Marbil sa mga katiwalian ay nagpapakita ng kawalang kakayahan ng kasalukuyang liderato. Ang mga panawagan para sa kanilang pagbibitiw ay umabot na sa iba't ibang sektor ng lipunan, kabilang ang mga grupo ng estudyante, manggagawa at ilang miyembro ng simbahan. Sa gitna ng kontrobersya, nananatiling tahimik ang Malacanang sa mga paratang laban kay Pangulong Kuting. Habang umiinit ang tensyon sa pagitan ng administrasyon at oposisyon, hinihintay ng publiko kung ano ang magiging hakbang ni VP Sara Duterte sa gitna ng mga ulat na ito. Ang katanungan ngayon, makakabangon pa ba ang pamahalaan o ito na ang simula ng isang panibagong krisis sa politika ng bansa? At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ay delikado o nasa peligro dahil gusto siyang gurgurin ng gobyerno. Siyempre, bakit gusto siyang gurgurin? Diba? Siya yung next in line. Kapag hinila nyo na yung paa ni Bangag, diba? Siya ang next in line. So lahat po nang nangyayari ngayon dyan sa Pilipinas at dito nga kay Inday Sara, ito ay kagagawa ni Liza Tanas at ni Bangag. Dahil yan si Marbil na yan, yung Romel Marbil na yan, ay utusan lamang na parang asong julol ni Liza Tanas at ni Bangag. Kaya nga ang tanong ko, Amy Marcos, paano mo ngayon ipagtatanggol ang kaibigan mo na binudol ng kapatid mong Adictos Benedictos? May mga anak, maliliit pa. Gustong gurgurin ng sister-in-law mo. Gustong gurgurin sa lahat ng klase ng aspeto. Nagpagurgur na nga, kung saan ang nagpagurgur si Inday Sara sa DepEd. Dahil yan ang gusto ng Jutang Genimes, mong sister-in-law at ang Jejemon mong kapatid. O Bangag mong kapatid. Sa tayo, matapos mong budulin ang buong Pilipino na niligaw-ligawan mo, well, hindi naman inuto dahil naniwala si Inday noon, katulad ko. Okay, actually, hindi naman tayo nauto. Diba? Nanindigan lang kasi tayo na akala natin, somehow, na tayo ay ibangon ng mga bangag na ito. Ngayon, mga kababayan, tignan natin, isa-isahin natin. Chito Javier, thank you palangga. Okay? Okay, si Jesus Safe Castillo, thank you palangga. Ano sabi ni Inday? Okay? Una, bago natin basahin, di ba, nilik nila, di ba, bigla ko sa inyo, inilik nila yung picture na si Inday ay nasa airport, na ang sinabi ko sa inyo, at sinabi na marami, na yun ay kuha ng opisyal lamang. Opisyal yung mga nasa airport lamang nagtatrabaho. Kasi top shot siya, definitely coming from the CCTV. So sabi ko sa inyo noong nakarang araw, yun ay kinuha, ang video na yon ng mga asong julol ni Liza Tanas at ipinorward sa kanila sa Malacanang para ipakalat sa mga dugyot. Ganyan po tumira itong gobyernong Bangag. Dudukutin nila ang mga katulad niya ng litratong ganyan ni Inday Sara, like ako yung passport ko, tapos ipakalat nila sa mga dugyot para kunyari, di ba wala silang kinalaman. Pero paano makakadukot ang mga dugyot sa opisyal na camera doon sa immigration kung hindi inutusan ni Liza Tanas at ni Bangag na dukutin yung picture ng CCTV na si Inday kasama ang kanyang anak? Okay? Na isinama pa nga, sabi nila sa picture, para ibigay kay sa Malacanang at i-disseminate ng Presidential Communications dyan ng mga nilabukangkang. Yan yung mga araw-araw na nagpapahirap sa inyo dyan sa Presidential Communications, DILG, lahat ng mga inayupak na yan, sila ang araw-araw na nagpapahirap sa inyo at gustong gumurgur sa inyo. Kaya sabi ko nga, napakatalino nyo naman para hindi nyo maintindihan sino ang nagpadukot, kumuha ng picture na yon, ipinorward kay Liza Tanas, ipinorward din sa kay Cheloy, dyan sa Presidential Communications, then disseminate sa dugyot, tapos sirain si Inday Sara. Now, ano sabi ni Inday Sara? Open letter niya kay Marbil. Okay? Nung unang lumabas ang issue ng pagbabawas ng ating security personnel, nagbigay agad ako ng pahayag na hindi ito makakaapekto sa aking trabaho bilang ikalawang Pangulo ng Pilipinas. Hangad ko sana na matapos ng usapin ito dahil hindi hamak na napakaraming mga suliranin ang ating bansa na higit
ang ating bansa na higit sa mahalaga kaysa sa aking proteksyon. Kasi ang ibig sabihin ni Inday dito, dapat tutukan ang mga problema na kinaharap ng mga Pilipino. Pero talagang ang tinutukan ng bangag na ito ay ang tanggalan nga ng security ni Marbil sa utos ni Bangag. Hindi Bangag, si Lisa Tanas talaga at saka si Bangag. Hindi po gagalaw si Marbil kung walang basbas ng mga adictus benedictus sa Malacanang. Di ba? At ulit-ulitin ko, ito ay revenge. Political retribution, paghihiganti. Bakit sila maghihiganti? Mga jotang sinabi, sinulungan na nga kayo ni Inday Sara. O di dahil kay Inday Sara, hindi naging presidente yung Bangag ng presidente. Diba? Ngayon, gusto ko lang sabihin sa inyo kung bakit ito ay political retribution, pagigipit, pangaharas. Naalala ninyo, itong dating PNP Anacorda. Diba? Si General Macanas. I think ongoing pa yung case niyan. Kinasuhan itong General Macanas na wala namang libelous statement na sinabi doon. Pero dahil gusto kayong sindakin, harasin, ito yung gobyerno yung Bangag ngayon. Okay? Aharasin tayong lahat. Aharasin kayong lahat, mga kababayan. Ito, ikumpara ninyo. Balikan natin ang issue. Si Duterte, si Pangulong Duterte, ang nangabils talagang bratatatat at talagang mapapadyutang gininas ang lahat. Pero sino ba ang minumura ni Duterte nung panahon na yon? Nung siya ay presidente. Sa bawat mura ni Presidente Duterte nung time na yon, bilyong piso ang naibabalik sa inyo. Bakit ko nasabi? Remember, balikan natin, si Lucio Tan, Philippine Airlines, ano ba pa niyang mga negosyo? Tax evader. Hindi nagbayad ng tamang taxes. Kung maalala ninyo, I think 6 billion pesos or more than that. 6 na bilyong piso, minura ni Duterte yan. Pag hindi ka nagbayad, isa-shut off ko ang negosyo mo o tutuliin kita. Yan ang mga tinatarget ni Duterte noon, yung tax evader. Kita nyo? Yung Dunkin Donuts, okay? Yung Mylong, at marami pang ibang mga kumpanya na ginagago kayo, yung pera, yung kayo na ordinaryong Pilipino, ordinaryong worker, sa bago kayo magsweldo, kaltas na ang inyong mga taxes. Okay? Kaltas na. Pero yung mga malalaking negosyante na ngayon yan ay kasabwat na nila Lisa Tanas ay hindi nagbayad ng billion taxes during, before Duterte. Kasi kaya nga nasilip ito ni Pangulong Duterte nung panahon niya kasi multi-bilyong piso. Yun ang minumura niya. Ang question, kamura-mura ba ang mga jutang ginemes na yun? Na akala mo malalaking negosyo nila, ang tingin ng Pilipino ang taas, pero sila ang number 1 na magnanakaw sa gaba ng bayan through that tax evasion. Yan ang tinatarget ni Duterte nung time niya. Hindi kayo. Hindi ang mga vloggers. Hindi yung mga maliliit na nagmumura sa kanya. Wala siyang pakialam sa inyo kahit minura niyo si Duterte nung time na. Lagyan niyo ng sungay si Duterte. Ang mga Duterte natin, hindi kayo ginalaw. Sino ang mga ginalaw niya? Ang pinanagot niya sa batas. Actually, the word is, sino ang mga pinanagot niya sa batas? Ayan si De Lima, na maliwanag pa sa sikat ng araw, di ba? Yung mga statement ng mga nag-aakusa sa kanya na siya ay nakikipag-tsuktsakan, nakipaglantakan ng saba, sa bilibid, pasayaw-sayaw pa, may video pa naman, protector ng polvoron, lahat, di ba? Narinig niyo yan. Then later on, sa madahon ni Kuting, na-acquit. So, ibig sabihin sa panahon ng Bangag, ang mga demonyong pinakulong noon ay, what? Papalayain ni Bangag at ni Lisa dahil makakatuwang nila sa panggagancho sa kaban ng bayan. And now, dahil masyado ng malakas ang pwersa ng taong bayan na nakikita, lalo na itong nakaraang bagyo, na binubudol kayo doon sa, multi-billion. Halos 1 billion a day na flood control na pinagmalaki. Pero, ano nangyari sa inyo? Bina pa rin kayo. Okay, ano sabi ni Inday? Tuloy natin. Ulitin ko, wala akong problema sa pagbawi ng mga PNP personnel bilang security team ng Office of the Vice President. Kaya kong magtrabaho ng walang security. Ngunit may problema ako sa mga kasinungalingang ipinahayag sa taong bayan. Lalo na kung ang kasinungalingan mismo ay pinakamataas na opisyal. Sinasabi ko sa inyo, wala na tayong pagkakatiwalaan na sa bawat bukas ng bibig ng bawat ahensya ng gobyerno ay what? May basbas ang Bangag at Lisa Tanas. Kaya sabi ko, Amy Marcos, ang laki-laki ng kasalanan mo sa taong bayan. Kailangan mo, nagdadakdak ka, na alam mo, ang kapatid mo ay adictus benedictus. Mga kababayan, behind the scene, even sa mga chat, mga conversation, sinasabi ni Amy Marcos na si Bongbong ay, si Kuting ay adictus benedictus. Huwag na tayong maglokohan, Senator Amy. Ano ang timeline na iniintay mo? Ito, yung BFF mo, na ginamit mo, na si Inday Sara, wala akong pakialam kung magkaibigan kayo. Ito, ginagamit gusto ng gurgurin. Bakit hindi ka magsalita na sinasabi mo behind the scene, at sinasabi mo sa mga taong nakapaligid sa'yo, na ang kapatid mo ay adictus benedictus? Lumabas na ang video, wala ka pa rin sinasabi, di ba? O ano ang timeline na iniintay mo? Gugurgurin na, maaati mo ba na yung mga anak ni Inday Sara gugurgurin ng kapatid mo at ng in-law mo? O kung wala talaga, ikaw puso dahil gusto mong magurgur, katulad ni Lisa Tanas, katulad ni Kuting, gugurgurin ang mga bata. Ako ay na feeling na kaya isa sa, although planned na yon yung pag-alis ni Inday, pwede pa mag-change yun yung plano, pwede pa mag-change. Gusto niyang i-secure yung mga anak niya, I don't know, kung mag-stay ba, maiwan ba yung mga bata sa Germany, I'm not sure, ito lang ang aking pakiramdam. Imagine mo, mga bata pa yung mga anak, Senator, buti mga anak mo kaya na makipagbardagulan yan, di ba? Yung mga anak, kaya na nga makipagbalyahan dyan sa, sa gobyerno. Kaya na nga mangurap ang mga anak mo, at least malalaki na. Well, isa lang naman yung dyan, isa lang ang politiko. But anyway, mga ate mo,
natiisin, hindi lang ang anak ni Inday Sara. Huwag kayong maglokohan, Amy Marcos. Ikaw, Daryl, na nakapaligid kay Senator Amy. Okay. Ayan. Magkakaibigan tayo dyan sa social media. Oh, baka gusto mong bulyawan yan. Alam mo rin na naririnig mo araw-araw, Daryl, na naririnig mo sa kay Amy na Adictus Benedictus si Marcos Jr. Huwag na tayong maglokohan. Ano pa ba ang timeline na inaantay mo, Amy Marcos? Alam mo na ang kapatid mo, lango, bangag. At ikaw mismo, Amy Marcos, ang nag-text, nagsabi sa akin, noong 2022, na inuutusan ba ni Lisa, na inuutusan, kay Pebbles ba kumukuha ng shab-shab si Lisa? So, ibig sabihin may knowledge ka. You know that story? Kukwento ko lang. Okay? Para lang maalala natin. Nung ako po ay nagsalita dito, dahil nakita ko na bangag ang gobyerno, August of 2022. Bago ako nagsalita ng mga ahas-ahas, tinext kita, Amy Marcos. Ang sabi ko sa'yo, na kumanang. Dahil si Pebbles sa Lakera, magdadakdak din sa kanyang social media. Thank you, Mother. Sabi ko, manang, dahil ako noon ay budol na budol pa, at hindi ko matanggap na si Marcos Jr. ay mambubudol, tinext kita, Senator Amy. Manang, ano ang sabi ko sa'yo? Manang, si Pebbles ay mayroong ipapasabog. Okay? May ipapasabog, may expose. Hindi ko sinabi, mga kababayan, kay Senator Amy Marcos kung ano yung sasabihin ni Pebbles. Ano ang sagot mo sa akin? Ano yun, Maharlika? Yun ba yung sa kanya ba kumukuha ng pulburon, yung shab-shab, yung medyo mamamura ng shab-shab si Lisa? Wala akong sinabi about pulburon during that time. Wala akong sinabi tungkol shab-shab. Ikaw ang nagsabi niyan sa akin na, Maharlika, si Lisa Tanas ba, yung inlo mo ay kumukuha ng murang pulburon kay Pebbles? Paulit-ulit namin pinasabi. Kaya alam mo na ang kapatid mo ay sinusuplayan ni Lisa ng pang-Adictus Benedictus kasi pare-pareho silang bangag. This is the time now na magsalita ka dahil pupuruhan ka. Puruhan nyo nga, mga kababayan. Yan, mambubudol ka daw, Amy Marcos. Puruhan nyo burahin nyo na. Burahin nyo na ng jutang Ginines. Wala kang aksyon eh. Eto, gugurgurin na yung mga bata. Gugurgurin na mga Pilipino, ginugurgurin na kami lahat eh. Ganun. Kung hindi ka magsasalta, which is wala kang utang na loob sa Pilipino sumuporta sa inyo, not only kay Duterte, dahil, kaya naman, napalibing yung tatay mo, yung tatang mo, dahil din sa clamor namin ng mga supporters ninyo, dahil sa gusto namin. Not only, malaki pa sa dalaman kay Pangulong Duterte. Ano na ngayon? Eto ba, talagang patutunayan mo, Senator Amy, na ang mga dilawan, nakakampi na ngayon ng mga bangag, ay talagang kayo ay manggugurgur ng tao, magnanakaw, which is true. Lahat ng kabalbala nasa inyo na. Magbubulahan naman na tayo dito? Oo. Nag-expose ka sa pinsan mo o sa kapatid mo. Ang kapatid ko napapaligiran na ng demonyo. Sinong demonyo? Hindi mo nga mapinpoint kung sinong demonyo. Alam mo naman, ang demonyo mismo, yung asawa. Takot ka ba? Diba? Anong ginawa mo dyan? Diba? Buisit na buisit ka dyan kay Lisa. May mga panahon nga na gusto mong bigyan ng pang-shopping yan dahil walang dugyot yan, walang pera. Anong sabi mo dyan? Ayon sa ating puting ahas. Gusto mo bigyan ng pang-shopping para gusto mong mawala na lang si Lisa Tanas sa Pilipinas dahil stress ka sa kanjotahan niya. Huwag na tayong maglokohan, Amy. Magsalita ka. Kung talagang ikaw para sa Pilipino, sabihin mo sa taong bayan yung sinasabi mo behind the scene na yung kapatid mo ay Adictus Benedictus. Ikaw, hindi mo nga ma-deny dahil kung totoo ang kapatid mo ay hindi nag-Adictus Benedictus o hindi nagpupulburon. Bilang isang kapatid, kahit ano pa ang kontrobersya ang kinaharap niya, ay magsasalita ka. Kung ano yung tapang mo sa group chat, kung ano yung tapang mo behind the scene, kung ano yung ine-etchos mo sa mga party-party, sabihin mo sa taong bayan. Dahil itong BFF mo na si Inday Sara ay ginugurgur at pati mga anak idadamay. Not only Inday Sara, ang buong Pilipino. Kaya kung nakikinig man si Inday, I don't know kung nakikinig siya, huwag ka nang magtiwala sa mga taong mambubudol hanggat hindi naninindigan sa tama. Dahil ikaw, Inday, nag-partner ka dyan, pati kami na, hindi pati kami nadami, dahil ako support talaga ako ng bangag. Tuwang-tuwa ako noon, nung sinabi, marriage made in heaven. Ito na ang pinaka-demonyo sa lahat ng demonyo. Mga kababayan. Imagine mo, in the past, nung panahon ni Duterte, ginawa niya ba ito kay Robredo? Ginawa ba ni Duterte ito kay Lenny, natanggalan ng mga security? Kahit na si Lenny Robredo ay nagdadakdak sa national media, sa international, nagdadakdak na tungkol sa panira kay Duterte, na war on drugs. Diba? Ano ba tinarget dun sa war on drugs? Di ba yung mga malalaking pulboronic na ngayon ay bumabalik sa panahon ni Bangag? So, galit kayo kay Duterte nung time na yun. Di ba? Dahil pinabayad ni Duterte ang Dunkin Donuts, Mylong, yan sila, Lusiotan, dahil pinabayad sila ng taxes at pinakabinabangan nyo. And that was pandemic, pre-pandemic pa yan. Diba? If you compare yung life noon, pre-pandemic, now, mas malala ngayon, walang pandemic. Kasi ang tunay na pandemic ay nandyan sa loob ng Malacanang. Patuloy na kumakain para silang mga bakterya na kinakain kayo dahan-dahan at ginugurgur ang buhay ninyo. Next. Ang sabi ni Inday, isa-isahin niya, sabi niya,
Ngunit may problema ako sa mga kasinungalingan. Ito daw yung mga kasinungalingan ni Marbil. Number 1, ang Vice President Protection Division or VPPD na sa ilalim sa PSPG ayon sa utos ng NAPOLCOM ay sadyang ginawa para hindi pakialaman ang mga tulad mo, ang security ko at mga susunod na Vice Presidente ng bansa. Malinaw ito sa dokumento ng NAPOLCOM PNP. Ayan, kinounter na sila ni Inday kasi pinakikialaman nila. Diba? Bakit nila pinakikialaman? Ang bottom line yan, utos ni Bangag at ni Lisa na targeted si Inday. Kung si Marbil lang, hindi yan gagalaw. Ang lahat ng ito ay utos ng mga satanas sa Malacanang. Kumilos na kayo, sabi ni Tekla. Kumilos na kayo. I think dito sa speech ni Inday, kung si Inday Sara, ay halal ng bayan, totoong halal ng bayan, 32 million, kumpara dito sa halal ng Smartmatic, ay ginaganito ng mga ulupong. Sino ka? Paulit-ulit kong sinasabi, mga palangga. Delikado ang buhay ni Inday at ang kanyang mga anak. Kung delikado ang buhay ng Vice Presidente, mas delikado ang buhay mong ordinary citizen. Sabi ni Inday, he said, ito yung kasinungalingan ni Marbil. He said, local police also augment Duterte's security every time she visits provinces. Okay? Ngayon sabi ni Inday, kaya nga may BPPD para walang hablutan at hindi maabala ang trabaho ng local police. Kasi, ito nga gagawin nila magsisinungaling. Na kunyari, ito, masyadong naapektuhan yung mga pulisya na hinahablot, hinugot na lang kapag pumunta si Inday sa mga kanyang, sa mga visit or let's say, ano man yung mga engagement niya. Baka nang ina si Marcos Jr. Ito mga kababayan, let's talk about the police. Ang mga kaklase ni Lisa na mga mukhang tilapia. Okay? Ang mga kaklase ni Kuting na mga Adictus Benedictus, ang mga kamag-anak, lahat ng mga demonyo, bit-bit nyo kahit sa Amerika, sa Europa, dito lumalamon kayo kaba ng bayan, pera ng bayan yan, not only that. Pati mga kabit-kabit lahat. Pinupuno nyo ang eroplano ng PAL. Baka ang PAL ngayon ay nabibigyan na naman ng tax holiday everyday. You'll never know. Diba? So, ngayon, mga kababayan, pinupuno nila parang kunyari madami silang audience si Bangag kapag sila ay pumunta. Tapos itong Vice Presidente na halal ng bayan at nasa batas na siya ay proteksyonan dahil siya ay Vice President. Tinatanggal, pinagtitripa ng mga jutang ginimes na ito. Number 3. Ito daw kasi nungalingan. We requested the office of the Vice President for a possible pull-out of our 75 personnel because we really need our personnel on the ground in the National Capital Region and they agreed. We really need. Basta nagsagot ni Inday. Walang request na nangyari. Sinabihan lamang ng PSPG ang OVP na kukunin nila ang mga personnel. Hindi na kami nakipagtalo dahil ikaw naman ang batas, di ba? Okay. Kasunod nito ay lumabas na ang relief orders na utos mo. Ito ay base na rin sa dokumento ng PNP. Okay? So, pinatunayan ni Inday na hindi sila nag-request. Yun ay initiative ng boss mo, Marbil. Huwag mong pinagluloko kami, ako, lahat dito, na ito ay action mo lang. Inuutusan ka ng Bangag mong amo. Ay, may Marcos yung kapatid mo. Pariwara na, pinapariwara ang bayan. Ginagago yung lahat ng Pilipino. At ito ngayon, ang BFF mo. Mga palangga, ang BFF mo. Na si Inday na nagluklok dyan, nakapagbalik sa Adictus Benedictus, gustong gurgurin. Hindi lang siya, kundi ang kanyang mga anak. Ano, I mean? Tatahimik ka na lang ba? Pupulutin ka rin sa Anodoro. Pare-pareho kayo, di ba? Pare-pareho kayo. Or, dadalhin mo na lang ba sa libingan mo ang lahat ng kademonyuhan? Or sanay ka naman na. Kaya kayo binigyan ng pagkakataon namin dahil akala namin itatama nyo ang mga kamalian ng tatay mo. Ano, ipagpapatuloy mo ang pagbubulag-bulagan, Amy Marcos, dito sa BFF mo na nagpabalik-balik kayo sa Davao para mag-partner lang dyan sa bujutang ginimis na unit team na yan? Ano, Amy, gusto mong magurgur ang bawat Pilipino? Unyeta. Ito. Ang kasinungalingan ni Marbil. We don't see any threat against the Vice President. So we need to reduce the people if they want more. Then we will add it if they request. Stop muna ako dyan. Hindi ko na babasahin kay Inday. Walang threat? Walang threat kay Inday? Marbil? Ang threat nang gagaling mismo kay Lisa at saka kay Kuting. Dahil sila kay Tambaluslos. Last year pa lang, the moment pa lang na maupo si Bangag, ang targetin talaga nila si Inday at ang mga Duterte. Walang threat? Paano naging walang threat yan? Vice President yan. Laging may threat yan. Official yan. Kung ikaw ang ulupong ka, napapaligiran kayo ng mga pulis, ilan pulis mo? Dahil may threat kayo, saan nagagaling ang threat ninyo? Di sa mga kapwa nyo ulupong, di ba? Sa kapwa nyo ulupong na mga dinodorobo nyo, maaari sa inyo, inuunsin nyo sa inyong mga polvoron business. Diyan kayo takot. Pero kung hindi lang traidor ang labanan, kung hindi lang traidor ang labanan o patalikod, kahit mano-mano, ang mga Bisaya, hindi kayo urungan. Kahit ikaw, Marbil, kahit sabihin mong pulis ka, kaya ko yung pitikin yung itlog mong puti. Isang ganun ko lang yan. Tanggalin mo lahat ng armas mo, magmano-mano tayong dalawa. Isang pitik ko lang yan. Tatalsik yan. Pero definitely, kailangan ng security ni Inday.
Nandiyan na si papaliwanag pa ba yan? Kasi may threat everyday, may threat sa buhay niya. Saan nagagaling ang threat? Sa mga bangag na katulad niyo. Sagot ni Inday, hindi ba't merong malisyosong pagpapalabas ng video footage nung ako ay nasa NAIA? Ito yung pinag-usapan natin na kuha sa isang lugar kung saan pawang mga empleyado lamang ng paliparan at piling mga tao ang maaaring nandoon. Hindi na baling ako, ngunit nakuha at naisapubliko rin sa naturang video ang aking asawa at mga minor de edad na anak na naging isang malaking banta sa kanilang seguridad. Lahat kasuhan ni Inday ito kasi yung nag-leak. Okay? Sabi ko sa inyo, ang nag-leak niyan, mga bata ni Lisa, kasi the same thing na pag-leak nila palangga ng aking US passport nung ako ay pumunta dyan noong 2022. Nileak nila sa mga dugyot pero later on tinake down nila. Ganyan po sabi ko nga, vindictive, Joang, itong si Satanas at itong si Bangag. Ganyan mga kababayan, kapag ang tao ay sunog na ang utak ng pulburon at puro kagahamanan lamang nasa isip, wala na pong konsensya yan. Itim na ang kanilang puso. Kaya nga diba, ang nakikita nyo, tatay, ginurgor ang ganyan, nag-amok, ganyan-ganyan. Okay? Kasi addictus benedictus. Kasi wala na sa tamang kaisipan. Ano ang dahilan kung bakit ang inyong mga kapitbahay dyan sa Pilipinas, kung bakit nag-uuramentado? Anong unang dahilan? Sabog sa pulburon. Dalipasan ng gutom. Sino lahat ang may kasalanan nito? Gobyerno. Okay? Although, syempre, may kasalanan ng isang individual kung bakit siya nalulong sa ganitong klaseng pinagbabawal na pulburon o kung ano pa man. Pero napakalaki ng role ng gobyerno dahil ang pera ninyo nandiyan. Kaya nga nung panahon ni Duterte ay 1 million nirehab na mga addictus benedictus. Maraming nagbago, meron naman may bumalik. Kasi you cannot perfect the world. Diba? Ibig sabihin, at least ginawa niya na i-rehab na yung mga kaibigan, kamag-anak, diba? Makakilala natin na makapagbalik buhay, makapagbalik sa normal. Pero kapag itong gobyerno mo ay bangag, katulad ni Kuting, na patuloy ay may Marcos, ikaw na naman, na patuloy na dumudugo ang ilong ng kapatid mo sa kasisinghot, madidiskaril ang bayan, mapapahamak ang bayan. Now, ano sabi ni Inday? Bukod pa rito, kamakailan lang ay nagtungo rin ang mga operatiba, ito, ng PNP sa lugar kung saan ako nakatira upang mag-casing. Pilit pang inaalam kung nasaan mismo ang bahay na inuupahan ko. Bahay kung saan rin nakatira ang aking mga anak. Kung hindi ito napigilan ng mga nagmamagandang loob na opisyal na Homeowners Association, hindi ko na alam kung ano pa ang mangyari. Bakit sila magkikising? Ano ang kaso ni Inday? Ha? Bakit sila magkikising sa bahay ni Inday at nandoon pa yung mga anak? Utos na naman ni Lisa Tanas at ni Bangag yan. Tamang hinala, ano may kaso ba to? Ba't kayo magkikising? So definitely, tinitingnan yan kung sino yung mga bisita ni Inday. Paranoia na nga yan eh. Saltik ang tawag dyan. Diba? Oh, mga mga psychiatric doctor and nurses. You know that? Ano ang nangyayari sa setting? Diba? Lalo na dyan. Pavilion 8-9 ba yan? Dyan sa, kalimutan ko na 8 ba or 9 sa Manda, diba? Nakikita niyo, diba? Ano ang mga pasyente dyan? Sila ay biktima ng pulburon o problema, whatever. Pero mostly na mga kahit dito sa Amerika, biktima sila dahil sa pulburon, dahil sa kabangagan, dahil sa kahinaan ng kanilang loob, nasadlak sila sa ganong klaseng pagsisinghot. Ano what? Anong ibig sabihin nito? Tamang hinala. So, dahil si Bangag, hindi natutulog ng tama. At si Lisa nagbabartik yan. So, ang iniisip nila, Inday. Marika, ano naman pasabog ni Marika. Kaso. Fabricate, friend. Ganon yan. So, iniisip nila, sino kaya ang bisita ni Inday Sara? Tingnan natin, ipa-spy natin. Sila ang tunay na spy. Sila ang tunay na mapaglabag sa batas. Ano ang kaso ni Sara? Bakit ikikasing ito? See? Nakita niyo mga kababayan? Kung kaya nilang magpaikot-ikot sa bahay ni Sara, na ito ay vice president pa, yung bahay ninyo kayang ibang bangbang anytime pag ginusto nila. Kaya sabi ko na sa kadiliman ang Pilipinas dahil ang presidente nyo na nandurugas, na nagnakaw din ng boto ninyo, ayan, nandyan paulit-ulit sa affidavit ni Atty. Glenn Chong, ay mga ngagba. At gugurgurin kayo isa-isa. O, sige nga. Yung mga nanonood dito na mga saradong utak. Imagine nyo, kung hindi bangag si Marcos Jr., ang tagal nyo umihiyaw na ang bigas, 50-65 nung in-interview. Oh, hindi namin alam yan. Ang sa amin, 29 lang sa Kadiwa. Maniniwala pa kay Bangag. Tinanong siya, during bagyo. O siya, ano masasabi mo sa bigas? Na ganyan-ganyan, yung presyo ng bigas. Ano sabi niya, ha? Ay, ang sa amin, 29. Ano sa amin? So, sa kanila lang? So, sa Pilipino, ano yung nire-refer niya sa amin? Yung sa Kadiwa na available lamang sa isang kanto, 2 kanto, 3 komunidad. Si Bangag. Amy Marcos, ang kapatid mo, addictus benedictus. Huwag ka na magtakip-takip sa kapatid mo. Ulitin ko, mga kababayan. Okay? Dahil yung video na nirelease ko, alam yan ni Senator Amy bago ko in-release. Huwag na tayo magbilokohan. Senator Amy, alam mo, may idea ka, may nagsabi sa iyo, yung video ay alam mo bago ko i-release.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!